Obadias, Kabanata 1. Ang aklat na ito ay naglalaman ng pangitaing ibinigay ng Panginoong Yahweh kay Propeta Obadias tungkol sa Edom. May narinig kaming ulat buhat sa Panginoong Yahweh. May isang sugo na ipinadala sa mga bansa. Humanda kayo at ang Edom ay salakayin. Sinabi ni Yahweh sa Edom, gagawin kitang pinakamahinang bansa at kamumuhian ka ng lahat ng mga tao. Nilinlang ka ng iyong kayabangan dahil ang kapitolyo mo'y nakatayo sa batong buhay, dahil ang tahanan mo'y nasa matataas na kabundukan. Kaya't sinasabi mo, sinong makakapagpabagsak sa akin? Kasintaas man ng pugad ng agila ang iyong bahay, o maging ang mga bituin man ay iyong kapantay. Hahatakin kitang pababa, at ikaw ay babagsak. Kung sa gabi dumating ang magnanakaw, ang kinukuha lamang nila'y ang kanilang magustuhan. Kapag ang mga tao'y namimitas ng ubas, kahit kaunting bungay, nagtitira sila. Ngunit ang mga kaaway mo'y walang ititira kahit isa. O lahi ni Isaw, ang yaman mo'y sasamsamin, at ang lahat ng sa iyo'y kukuhanin. Nilinlang ka ng iyong mga kapanalig. Itinaboy ka mula sa iyong lupain. Nasasakop ka na ngayon ng iyong mga kakampi. Ang iyong mga kaibigang nooy kasalo, ngayoy naglagay ng patibong para sa iyo. At kanila pang sinasabi, nasaan na ang kanyang katusuhan? Sinabi ni Yahweh, darating ang araw na paparusahan ko ang Edom. Lilipulin ko ang kanyang mga matatalinong tao, at ang kaalaman nila'y aking papawiin. Mga mandirigma ng Teman ay pawang nasisindak, at ang mga kawal ng Edom ay malilipol na lahat. Dahil sa ginawa mong karahasan, sa angkan ng kapatid mong si Jacob, sa kahihiyay malalagay ka, at mahihiwalay sa akin magpakailanman. Pinanood mo lamang sila ng araw na pasukin ng mga kaaway. Kasinsama ka ng mga dayuhan na nananamsam at naghahati-hati sa kayamanan ng Jerusalem na kanilang tinangay. Hindi mo dapat ikinatuwa ang kapahamakang sinapit ng iyong mga kapatid sa lupain ng Huda. Hindi ka dapat nagalak sa araw ng kanilang pagkawasak. Hindi ka dapat naging palalo sa araw ng kanilang kasawian. Hindi mo dapat pinasok ang lungsod ng aking bayan, ni pinagtawanan ang kanilang kasawian. At sinamsam mo pa ang kanilang kayamanan sa panahon ng kanilang kapahamakan. Hindi ka dapat nag-abang sa mga sangang daan upang ang mga pugante doon ay hadlangan. Hindi mo na dapat sila ibinigay sa kalaban sa araw na iyon ng kanilang kapahamakan. Malapit na ang araw ng aking paghatol sa lahat ng bansa, sabi ni Yahweh. Ang ginawa mo, Edom, sa iyo'y gagawin din. Ang ibinigay mo sa iba, siya mo ring tatanggapin. Sa banal na bundok ko ay nalasap ng aking bayan ang mapait na alak na sa kanila'y kaparusahan. Ngunit ang mga bayan na dito'y nakapaligid, higit na parusa ang kanilang matitikman. Iinom sila nito at lubos na mapaparam. Ngunit sa bundok Zion ay may ilang makakatakas, at ang bundok na ito'y magiging banal na dako.
Muling aariin ng lahi ni Jacob ang lupaing sa kanila ay ipinagkaloob. At maglalagablab naman ang lahi ni Jose. Lilipulin nila ang lahi ni Esau at susunugin ito na parang dayami. Walang matitira isa man sa kanila. Akong si Yahweh ang may sabi nito. Sasakupin ng mga taga-Negev ang bundok ng Edom. Sasakupin ng mga nasa kapatagan ang lupain ng mga Filisteo. Makukuha nila ang lupain ng Ephraim at Samaria. Ang Gilead na may sasakupin ng lahi ni Benjamin. Magbabalik ang hukbong binubuo ng mga dinalang bihag. Sila na nagmula sa hilagang Israel. Sila ang sasakop sa lupain ng Phoenicia hanggang sa Sarefat doon sa hilaga. Ang mga taga-Jerusalem na itinapon sa Sardis, ang siya namang sasakop sa mga lunsod sa timog ng Huda. Ang matagumpay na hukbo ng Jerusalem sasalakay sa Edom at dooy mamamahala. Si Yahweh mismo ang dooy maghahari.